Bigat. Ang sarap dito sa rooftop. Oh. Naku po. Meron dito malalaking kahoy. Yan yung itsura dito sa Middle East. Agaw, Panginoon. Ako patawarin ninyo sa aking kasalanan. Agi ang aking tami. So, magandang araw mga kaibigan. Ayan. Gagawin natin ngayon is tatakpan ko yung tumutulo sa itaas dahil mag-winter na dito sa Middle East. Kasi pag dumating yung winter, pag nag-change climate, uulan, malakas. So tumutulo kasi mayroon na part na siniminto na mayroong crack. Ito yung ating solusyon para hindi tayo gumastos ng malaki. So ito yun, kapal nito. Siguradong hindi tutulo yung ating bubong. Gamit natin yung cutter. Tibay nito. Dito sa abroad, kailangan madiskarte po tayo. Okay? Oh, tigas. Oh. Heavy duty kasi itong ano na to. Kasi ito yung daluyan ng tubig. Ginagawa itong hose. Kahit ilang taon ng lumisan dito. Lumisan. Ano ba ang Tagalog dyan? Hirap kasi mag-Tagalog pag Bisayang Tagalog ano lang ako, Tagalog hilaw. Napakadali ikat dahil nga yung ating pangkat is talagang original to. Ayan. Ang tatak nito ay Olfa. Ganyan ang lapad. Siguradong hindi tutuloy yung ating bubong. So samahan niya ako hanggang doon sa taas. Pupuntahan natin. Nahihirapan ako umakyat at dala-dala ko itong napakabigat na na ito. Ang gagawin natin, balibag natin sa taas. Bigat ito. Ayan, ganito yun Kikita nyo. Ganito yun. Tingnan nyo Bigat. Ngayon naakyat tayo doon sa itaas. Saan ba tayo dadaan? Hindi ko alam kung saan tayo dadaan. Dito ba? Dito siguro, pwede na to. Medyo mainit. Kukuha lang ako ng payong para panangga sa init. Samahan niyo akong umakyat. Hindi ko alam kung mahuhulog ba ako o hindi. Kayo na lang ang bahala dyan tumingin. Basta tingin ko pag mahulog ako, kayo nang bahala dyan. Naku, may kuryente. Nakikita niyo ba ako? Grabe. Kaya ba pala kahit malaki na yung tiyan? Ito kasi ng tag-ulan, tumulo ito. Hindi ito nasolusyonan ng aming may-ari ng nagpaparinta dito. Alam nyo ang ginawa, nag-spray lang. Ayan, nag-spray ng foam. Yan yung in-spray nya. Hindi nila alam na itong mga crack na yan po yung dumadaloy o na-absorb ang tubig kaya tumutulo. Napakainit pa rin dito kahit magtataglamig na. Lapad pala nito. Ito yung aking itatakip para siguradong hindi tumulo. Buhay OFW. Kailangan madiskarte tayo. Ayan. Mga kapwa ko OFW, kumusta ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Ako dito, nasa bubungan ako. Dito yun. Kailangan extend natin ng konti. Baka yung kabilang kwarto yung hindi tumagas. Yung kwarto natin tumagas. Okay?
Ayan. Okay na ba yan? Oh. Ayan siguro. Atras na pa natin ng konti. At ingat ho tayo. Baka umuwi tayo sa Pilipinas sa mayroong kulang. Maganda yung uuwi tayo sa Pilipinas na kumpleto or may sobra, di ba? Hirap yung uuwi sa Pilipinas, may kulang. Maganda yung pag umuwi may sobra. Okay. Ayan. Yan, sigurado yan, hindi yan tutulo. Di ba? Mahirap may tulo. Ang init, mga kaibigan. So, ayun na mga kaibigan. Nilapat ko na, oh. Nahirapan ako dahil wala pala kaming martilyo. Yung martilyo ko sa una, hiniram ko pala yung kay kuya. So, alam niyo kung ginawa ko. Itong, ano to, wire. Ilalim nito mayroong screw. Ayun. So, nilihis ko lang ng konti at kinabit ko dito. Alam niyo mga kaibigan, dito sa Middle East, baka sabihin nyo safe na safe dito ang bahay dahil mga konkreto hindi na tumutulo. Ibahin nyo dito mga kaibigan, napakaraming mga konkretong mga bahay, building na tumutulo pagdating sa tag-ulan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman talaga dyan nakafocus yung mga engineer na mga gumagawa, yung mga architect. Hindi nakafocus dyan. Nakafocus sila sa init dahil dito ay napakainit. So bibihira lang kasi dito umulan. Ang ulan dito ay siguro 2 times a year lang. Pag nag-change yung climate, pag nag-change to taglamig at nag-change to tag-init. Pag nagpapalit, katulad ngayon, kaya ako naglagay ng ganito dahil ito nga, itong mga linya na yan, eh, dyan ho na-absorb ang tubig at napupunta doon sa aming kwarto. Saktong-sakto pa naman doon sa aming may tulugan. Kunti-kunti lang pero nilagyan ko na lang para sakaling lumakas or dumami. Siyempre galing tayo sa trabaho, mahirap yung umulan, galing tayo sa trabaho, instead na magluluto na lang tayo ng pagkain or papahinga, ay maglilinis pa ho tayo. Napakahirap, kakapagod, di ba? So ayun mga kaibigan, tapos na yan, oh. Yan yung mga crack na sinasabi ko na nilagyan sa una. Napakaraming crack yan, oh. Kasi nag-ayos dito is Bengali. Alam niyo naman, pag Bengali, ayan yung mga crack na yan. Yung crack na yan, sa kabilang kwarto yun. So yun sa kanila, tumutulo yun. So ako, safe na ako kahit umulan. So paano? Ready na ako sa tag-ulan. Nagdala pa ako ng payong dito dahil kanina, ay naku po, napakainit. Parang napakalapit tayo sa araw. Ngayon naman ay maglalagay po tayo ng pabigat. Kasi dito hindi na ho ako naglagay dito ng screw diyan. Ito dito ang importante, hindi ng hangin, hagipin. Gagawin po natin, lagyan natin ng pabigat. Parang katulad ng mga ating mga ibang nanonood. Pabigat. Pag ikaw yung hindi nagtatrabaho, pabigat ang tawag dyan. Diba? Kaya para ikaw hindi maging pabigat, magtrabaho ka. Ayan sila mga kaibigan. May mga pinagdadaanan lang. Ayan. Tiles na mga sira, discarding kaibigan. Siguro hindi naman to anuhin ng hangin. So, ayan po yung ating mga pabigat. Sarap. Buhay talaga dito sa abroad. Kailangan madiskarte ho tayo. Ayan ho. Nandito tayo sa rooftop. Ayan yung ating itsura ng ating bubong. Ayan. Yung ating payong hindi naman nagamit. Ayan. May payong ako. Kasi akala ko masyadong mainit. Pero kaya naman, walang problema. Sa ngayon, ayos na. Ready na ako sa maulan na panahon. Dahil pag umulan dito minsan, isang araw, 2 araw, ay naku po. Meron dito ang talabat. Si Mrs. nag-order siguro ng talabat. So ayan yung ating project sa day off na ito. Si Mrs. hindi pa lumalabas.
Sana ho'y lumabas. Tinatawag yung aking pangalan, siguro siya nang nandun. Yung araw dito malapit oh, diba? Ang sarap dito sa rooftop oh. Naku po, meron itong malalaking kahoy. Ayan yung itsura dito sa Middle East. Ayan, lalabas si Mrs. kasi kukuha ng kanyang order na talabat. Ayan, mag-order siya ng Jollibee. So ito yung ating project sa araw na ito. Ayan oh. Hindi ibig sabihin ng mga konkreto dito ang bahay ay hindi tumutulo. Kadalasan ho dito ay tumutulo dahil nga ang safety dito ay yung tag-init. So bibihira lang dito umulan. Kakadalawang ano lang yan, kakadalawang bisis sa isang taon tuwing nagpapalit ng kalamidad. So ngayon, ihuhulog natin. Sana ho ay hindi na tumulo. Yan si Mrs. Yan si Mrs. oh. May Jollibee na naman si Mrs. Yan oh. Say hi. Ay, ganyang Jollibee. Say hi. Ah. Okay, okay. So ayan, hulog natin doon oh, nating mga gamit. Sana hindi masira. Okay. Pagod. Sana hindi mabiyak. Ayun. Nako po. Sana hindi masira. Ayun na, lumanding na. Nauna na sa akin. Ako paano ako pakita ko sa inyo paano nga ba ako tawag dyan paano ako bababa. Napakahirap. Tayo ho ay madiskarte. Papabilibin ko kayo. Ganito bumaba yung malaking tiyan. Ay, malaking tiyan, hindi naman kalakihan ng aking tiyan So safe na po ako kahit umulan. Agaw, Panginoon, ako patawarin ninyo sa aking kasalanan. Agi ang aking tummy. Okay. Okay. Hirap. Naku po, lumihis. Naku po, mahuhulog ata ako. Tapos rin ang aking project. Ito kasi yung part na tumutulo. Ayan, dyan. Tingnan nyo, may mga lamat pa. Yung unang spray, yung sinasabi kong foam, ayan, may lamat. Ayan, yung Bengali yung gumawa. Alam nyo nangyari, instead na huminto ang tulo, mas lalo tuloy dumami. Iwan ko kung anong ginawa niya. Nag-spray foam. Hindi nila alam na doon dumadaloy sa mga crack. Ang in-sprayan lang nila ay yung malalaki yung crack. So ayan, tingnan nyo. So ngayon, safety na tayo. Ayun, comfortable na tayo sa ating ulan. Tamang-tama pa naman dito sa ating higaan. Dugtong yan, papunta dito sa CR. Ayan, may lamat, tingnan nyo. May lamat ng tulo. So ngayon, patay ang tulo. Siguradong walang tulo. Pagod, grabe. Gas-gas yung mga tuhod ko. Dahil dun sa dun sa matalas na pader. Yung tiyan ko. Gas-gas din ng konti. So paano? Dahil nakita nyo kanina, pinakita ko si Mrs. Bumili ng Jollibee. Ayun. Bida na naman ang saya. Kain tayo mga kaibigan. Kami ho ay wala pang umagahan. Ganito ang buhay dito sa abroad. Dito sa abroad, dito sa Middle East, or kahit man saan bansa, pag abroad ka, walang pasmo-pasmo. Sa Pilipinas lang yung salitang pasmo na kumain ka dahil mapapasmo ka. Dito ho, minsan pag day off namin, gumigising kami ng alas 12, alas 2, kasi yun lang panahon na nakakabawi kami ng tulog. So, minsan dito, pag pumapasok kami, hindi kami nag-uumagahan. Kumakain kami, alas 2, alauna, at saka pagkagabi, kumakain. So, nakakadalawang piraso lang nakain. Walang pasmo-pasmo dito. Sasabihin ng sa atin, kumain ka, baka mapasmo ka. So, salitang pasmo, sa Pilipinas lang yun. Pero dito sa abroad, walang salitang pasmo na pasmo. So, ayan. Magandang araw sa inyo at sana ho ay subscribe nyo ako sa ating YouTube channel. Magandang araw. Hanggang dito sa abroad, hanggang sa pag-uwi ng Pilipinas, sama-sama ho tayo. Magandang araw
kaway-kaway po tayo. Kayod lang mga kaibigan.